Ang problema, saan nga ba napupunta ang milyong-milyong kinikita ng mga negosyong ito? Dahil ang mga gusaling ito na kanilang naipatayo na galing sa pera ng mga sariling bulsa ng kanilang miyembro ay hindi lamang basta simpleng gusali. Kumikita ito ng malaking pera o sa madaling salita, ito ay isang negosyo. Negosyong naipatayo dahil ginawang puhunan ang mga tithes, offering at donasyon ng mga miyembro. Saan napupunta ang milyong-milyong kinikita ng mga negosyong ito? Nakakatanggap ba ng kahit piso man lang ang mga miyembrong nagpuhunan sa mga negosyong ito? Hindi natin alam at baka hindi natin malalaman. There are three possibilities here. You are either the son of God, or you're delusional, or you're a very successful con man. Kung ano man ang estado niya ngayon, ito'y dahil sa mga paghihirap ng kanyang binulag na mga miyembro. This may be the most beautiful spot in the Philippines, and it's paid for by people who live on $2 a day. So how do you justify your lifestyle? I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If it is not God's will for me to have these things I have, Yeah. you can take it away. It is God's will that we follow. If it is God's will for us to live like this, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? Grabe. Naisip ko, kailan kaya ito matitigil? Hanggang sa Wanted na ng FBI sa Amerika ang religious leader na si Pastor Apollo Quiboloy dahil sa pagkakasangkot umano sa sex trafficking, panloloko at pagpupuslit ng pera. Pebrero noong 2022, naglabas ang FBI ng Amerika ng wanted poster ni Quiboloy. Ayon sa FBI, sangkot siya sa iba't ibang krimen kabilang na ang sex trafficking sa mga menor de edad, smuggling ng bulto-bultong pera at pamimilit sa mga miyembro na manghingi ng donasyon na kunwari mapupunta sa mga charity, ngunit ito pala'y para sa mga proyekto ng simbahan at para sa magarbo at maluhong pamumuhay ni Quiboloy. At kung isa kang miyembro sa simbahan ni Quiboloy na nanonood nito, wala akong intensyon na insultuhin ang iyong pagkatao, ang iyong paniniwala at ang iyong pananampalataya. Sa totoo lang, naniniwala ako na ang pananampalataya at paniniwala ay isang makapangyarihang bagay. Kaya nitong magbigay ng lakas ng loob, magbigay ng pag-asa, at kaya din nitong pagkaisahin ang mga tao para gumawa ng mga mabubuting bagay. Ngunit ang pananampalataya at paniniwala ng isang tao ay maaring pagsamantalahan ng mga taong sakim at uhaw sa kayamanan. Pag humingi ako ng eroplano, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng helicopter na maganda, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng malawak na lupain para sa operasyon ng Kingdom, bibigyan ninyo ako. Hingi ako ng 13 billion pesos para magpatayo ng Kingdom. At kung isa kang miyembro o nagbabalak maging miyembro ng simbahang ito, gusto ko lang buksan mo ang iyong isipan at tanungin mo ang iyong sarili. Totoo nga ba siyang propeta o isa lamang hamak na negosyante na ginagamit ang pangalan ng Diyos